Magandang gabi po sa lahat. I-share ko lang sa inyo yung isang rare na sakit ng mga kababaihan. Ito yung tinatawag natin na Bartholin's cyst abscess. Okay? Ito ay isang rare na disease. Una pala sa lahat, ang mother language ko talaga ay Bisaya, Cebuano, or Ilonggo. And then for the sake na gusto kong ma-share sa inyo yung personal kong experience about Bartholin's cyst abscess, ay magtatagalog po ako. So, pasensya na lang kung medyo bungi-bungi po yung pagtatagalog. Una ko nagkaroon ng Bartholin's noong 2011. Tapos recurring siya. Iba yung panahon na yon kasi ang hirap mag-research. Ikaw mismo naghahanap ng idea kung ano yung sakit na yon. Tapos medyo nakakahiya siya kasi Bartholin's, mamaya i-open up po kung ano yung Bartholin's, okay? 2011, nagkaroon ako ng Bartholin's cyst. Sobrang research ko noon, wala pang mga mobile data, internet, or wifi, wala pang ganun. So, pupunta ka lang talaga sa internet cafe para makapag-research. May pain ako sa ganitong bahagi ng katawan ko, may bukol, ganun. I-research mo yun. Tapos iisipin mo pa, ay, nakakayang i-share. Saan ba nanggaling ito? Kahit na hindi ka sexually active, saan ko ba nakuha ito, yung mga ganung mga ideas. So, Bartholin's cyst, gusto kong i-share sa inyo kung saan siya nanggaling. Ayan, Bartholin's cyst occurs when a Bartholin's gland within the labia becomes blocked. Ito yung Bartholin's gland. Iisa-isahin po natin. Bartholin's gland. Ayan. Ang Bartholin's gland ay yun yung organ on each of the labia or vaginal lips near the opening of the vagina. Ayan, yung posisyon niya nasa 4, kasi dalawa yun, meron tayong left and right. Located siya sa 4 and 8 o'clock, about 4 and 8 o'clock na size. At saka very visible yun. At saka yung Bartholin's gland, sila yung nagsisecrete na naglulubricate. Ayun, yung yung tawag doon, libido. Libido natin, ng mga babae. Yun. Wala na ako ibang way paano siya sabihin. So, yun. Ang photo niya ay ganito. Kung saan siya located. Ayan. Oopsie. Wait lang ha. Ayan siya. Papalakihin ko lang. Ayan. So, ito yung puwerta nating mga babae. Ayan siya. Ito yung Bartholin's gland. Yan, dalawang yan. Yung pula. Yan. So, ngayon, dito yung cyst tumubo sa gland na ito. At dahil ba naman sa dami ng kanyang tutubuan, dyan pa. Pero it's okay. Mabuti na lang yun kaya, hindi pa din maano na mabuti. Pero at least dyan siya tumubo, tapos hindi siya cancerous. Yun lang ang good side niya. Pero marami siyang bad side. So yung sa case ko, sa left side siya tumubo. Okay, pwede din sa right side. Sa case ko, left side. Pwede din siya left and right, kasi may mga cases na mga kababaihan na left and right ang cyst nila, which is very painful. Sobrang sakit. Yung cyst alone, hindi masakit. Pero pag nagka-abscess, pag na-infect, which until now, wala pa ding study kung ano nagiging cause ng infection. Number 1 cause daw niya ngayon ay stress. Okay? Kasi kahit na naman na virgin ka, or never nagkaroon ng partner, sexual partner, still may tendency
na magkakaroon ka ng Bartholin cyst. Okay? Yung Bartholin cyst, hindi masakit. Not unless malaki yung cyst na hanggang ang size niya ay laki ng itlog. Pero yung sa case ko, maliit siya, parang pea size lang. Hindi siya masakit pag hindi na-infect. Pero until now, yung causes ng infection, umaasa na lang kami sa mga support groups ng mga kababaihan. May mga online groups kami, group chat, kung paano namin siya tinitreat, home remedies, ganun ba. Kasi wala talaga siyang paraan paano maiwasan, o wala naman siyang signal kung kailan siya atake. Saklap, masaklap. Okay. So, yan yung Bartholin cyst. Ngayon naman, yung Bartholin cyst na yan, 2% lang ng kababaihan ang minalas na magkakaroon. By the way, I'm drinking turmeric tea. Nakakatulong ito sa sa pag-combat ng inflammation. First ako nagkaroon ng Bartholin cyst way back 2011. Sobrang hindi ko alam anong gagawin during that time. Ang hirap i-share ng information sa mga kaibigan mo. Ang hirap mag-share ng pinagdadaraanan mo. Na paano ka? Anong sakit mo? Ba't ka absent? Blah, 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 blah. Di sasabihin ko na, cyst. Ganun na lang. Cyst na lang. Diretso cyst. Cyst sa puson. Eh di yung iba, mangungulit. Saan man na sa puson? Blah, blah. Nag-worry na. Sabi ko lang, basta ganun. Kasi wala din naman silang maitutulong sa akin. Ang alam ko lang dati is, may home remedy ako. Sitz bath. O di kaya vaginal steaming. Yun yung mga ginagawa ko before. So later on, nakahanap ako ng OB na may knowledge siya, tapos kampante ako sa kanya dito sa Jensen about Bartholin cyst. So ini-schedule namin yung marsupialization. Parang nakalimutan ano yung marsupialization ulit. Marsupialization is the surgical technique of cutting a slit into an abscess or cyst and suturing the edges of the slit to form a continuous surface from the exterior surface to the interior surface of the cyst or abscess. So, the site remains open and can drain freely. Ayan. So, dapat sana kasi open na lang siya. Pag na-block yung pag na-block yung tawag doon, yung Bartholin's gland ng whatever, magdi-drain lang siya ng kusa. Pero yung sa nangyari sa akin, hindi may cases kasi na yung marsupialization, success siya, hindi na babalik yung abscess, or mawawala na yung cyst. May cases din na andyan pa din yung cyst, pero hindi siya lumalaki, maliit lang. Yung Bartholin cyst, nangyari pala yon dahil mas madali siyang intindihin, I think, sa Tagalog. Sa English na lang. The Bartholin's glands are located on each side of the vaginal opening. These glands secrete fluid that helps lubricate the vagina. Sometimes the openings of these glands become obstructed, causing fluid to back up into the gland. The result is relatively painless swelling called a Bartholin's cyst. May swelling, kaunting swelling. Pero painless siya, not unless infected siya. Ayun. So, sa case ko, nagpa-marsupialize, pero yun pa rin. 2012, nagpa-marsupialize ako, nagre-recur pa din siya. Pumunta ako ng Thailand, umatake ulit doon. So, pumunta ako ng hospital, nagpatingin sa doktor, automatic na mamaga yun kasi hindi na ako makalakad. Sabi ng doktor, higa. Lalaki yung doktor na nag-assist sa akin, Thai doctor. Sabi niya lang higa, may kakatapos na mga anak doon, nilinisan saglit, higa. Okay. So, humiga na ako. Walang pasabi-sabi. Ito yung pinaka-worst na experience ever. Walang sinabi, walang senyas, may nurse sa likod ko, nakaganon na ako, paano ba? Syempre, ganyan. Andyan na yung doktor, naka-ready ka na, ganyan.
Tapos meron ng nurse sa likod mo. Hindi mo alam anong gagawin ng doktor. Alam mo na sobrang sakit na nun doon, na parang may yung sakit, alam mo yun, for ilang days mo yung nararanasan, ilang days mo yung na-experience yung sakit na yon. Kailangan mo na talaga siya mag-rupture. Pag nag-rupture na kasi yung pus, kasi yung pus, kung walang pus, walang sakit. Namamaga siya dahil sa pus, dahil infected siya. Na-cause doon ng mga bacteria, Escherichia coli, kahit na anong linis mo pa or whatever, kahit na anong pag-change pa ng andis na gagawin mo, kahit na anong healthy pa ng food na intake mo, may mga vitamins pa na backup or kung ano, still wala pang gamot talaga para maiwasan siya. So, in my case, kailangan ko pa talagang pag-aralan ang katawan ko kung anong way siya na hindi atake ulit. So, yun na. Andun ako. Sorry, nawala tayo sana. So, nakahiga na ako dun sa, ng doktor. Kasi hindi ko na matiis. Sabi ko, pumunta ako ng doktor para matulungan ako ng doktor na mag-rupture siya. Ang alam ko is incision. Hihiwaan yung area. Ito yun eh. Bartholin cyst abscess. Ayan. Hanap ako ng magandang picture. Abscess. Ito na lang. Ayan na siya. Ayan. Ayan na yung hitsura niya pag namamaga na siya. Okay? At saka kailangan yan pumutok. Pag hintayin mo yung puputok, it takes days pa. So, yung suffering mo, 24/7. Ayan, 24/7 ang suffering ni Inday. Ayan siya ha. Yan, sobrang sakit. Ang sakit ni Bartholin's ay hindi ko ma-explain ang sakit. Para kang sinusugatan na walang anesthesia. Parang may humihiwa sa iyo na walang anesthesia. Ganun ang sakit ni Bartholin's cyst pag umatake siya, pag namamaga siya. Ngayon, kailangan ko ng quick at saka instant relief. So, pumunta ako ng doctor sa Thailand. Sabi ko, Doc, help me please. Ganun lang. So, ganun na agad ako, pinahiga. Walang pasabi-sabi. Lalaking OB, matanda na, higa diretso, may nurse sa likod, may nurse dito nakaalalay sa akin. Yun pala ay i-incision niya ako ng walang anesthesia. Imagine, yan yung pinaka-delicate area, private area nating mga babae. Walang pasabi-sabi dahil kami ay may language barrier. Wala lamang this gonna hurt or sabi nito I will use this. Wala. Kinuha yung pang-incision niya, pak, ganun agad. Hanggang ngayon, naalala ko pa yung pain. Yung luha ko, biglang ganun lang. Alam mo yon, yung ikaw lang mag-isa sa room na yon, Thai nurse, Thai doctor, walang makapagsalita ng English, walang nagsasabi, are you okay? Parang inihaw. Hindi ko pa talaga nakakalimutan yung time na yon. So, in let go. Okay na, naging okay ako nun. Syempre, basta mawala lang yung pus, okay na. Nag-recur ulit siya sa Thailand pa din ako. But this time, sinigurado kong, medyo masakit pa kasi kakarapture lang nitong this week. Ay, pina-aspirate ko this week. Kaya wala pang magandang posisyon ng aking pag-upo. Umatake ulit sa Thailand. Ang hirap pag sa Thailand umatake kasi ang hirap mo salita sa Thai, nang baguhan ka pa lang doon.
Ang hirap makipag-communicate sa taxi driver, sa nurse. Sobrang hirap. Eh, yung next na ataka niya, dahil na-trauma ako dun sa incision ng bigla na walang anesthesia, sinabihan ko yung doktor na talaga yung next na atake. Doc, help. Kasi hindi ko na kaya tiisin kung kailan siya magra-rupture. Yung gusto ko, yung ano lang ko lang talaga, ang option ko lang is pumunta sa doktor para hiwain. So sabi ng doktor, hindi pa siya hinog, hindi pa siya totally, hindi pa siya pwede hiwain kasi medyo makapal pa yung skin. So binigyan niya na ako ng antibiotics, uwi sa bahay. Ayun na naman, tiis na naman ng pain. Yung pag-akyat mo sa kwarto, nakahagdanan, hindi mo na mabuhat yung katawan mo. Isang hakbang, tulo ang luha. Another hakbang, luha na naman. So sobrang kawawa, sobrang ewan ko ba, ba't ganun ang pain? Ang malas lang. So, next napunta naman sa doctor. Doc, sabi ko, hindi pa rin nag-rupture. Ayaw ko na talaga makita yung kailan siya mag-rupture. Sabi ko, Doc, bumalik ulit kami. So, sa tuwing untol ng sasakyan, grabe ang sakit. Napapaiyak ka na lang sa sakit. So, kasi walang convenient na posisyon, hindi ka makakatulog. Pain reliever will not help you at all kasi yung level ng sakit, sobra. Alam ko, ramdam ako ng mga fellow women na may case na katulad ko. Ramdam natin ang sakit. Okay? Yung sa mga nakikinig lang ito or nag-ano ng info, you will just get the idea. Pero pag wala kayo nung sakit na meron kami, you will never know the pain at all. Ayun. Sobrang sakit. Kaya yung sa mga nagsasuffer nito, ramdam ko kayo sobras. At prayers ko na sana gumaling kayo as soon as possible. So, yung next ko na napunta sa doctor, sabi ko na, Doc, pwede na bang incision? Sabi niya, yes, pwede na. Hinog na daw, pwede na. So, kasi, pwede ko naman itong hintayin na mag-rupture. Sabi ko, hindi ko na kaya po talaga. Kung may quickest way, yun na lang. Pero sabi niya, okay. Doc, i-incision mo ba? Sabi niya, yes. Intay yun. Tapos, sabi ko, pwede pong lagyan ng anesthesia? Sabi ko ganun. Sabi niya, of course, kailangan may anesthesia kasi masakit to. Salamat. Alam niya na masakit talaga pag walang anesthesia. So, sabi ko, tinusukan niya na ng anesthesia. Siyempre, karayin pa din doon. Sa area na yon still, may sakit siya. Pero, sige lang, gusto ko na mawala yung pain. So, turok isa. Sabi ko, Doc, can you inject again one more time? Kasi parang may ramdam ko pa yung sakit. Kasi na-trauma na ako dun sa incision. Sabi niya, okay, dadagdagan niya pa ng isa. Hanggang sa numb na. Wala na akong maramdaman. Then, he did the incision. Tapos, relieved again. Later on, umatake ulit. Ganun na naman ulit ang nangyari. And then after noon, 3 or 4 years, wow, hindi bumalik. Pero I can feel down there na meron pa din si sis. Andun pa din siya. Wow, hindi siya bumisita 3 to 4 years. Sabi ko, sana hindi na ito bumisita. Sana wala na. But lately, last year, before ng flight, hindi pa pala. Last year, hindi. Kailan nga yun? Tama. Last year, before ang flight namin ng friend ko papuntang Europe, dun pa siya ulit umatake. 1 week before ng flight. So, I was a bit worried. Ano kayang gagawin ko nito? Andun ang flight ko, blah, blah, blah. Ang healing nito. Yung time na yun, andito na ang pain. Paano gagawin ko? Gulong-gulo ako. Sabi ko, patay, hindi ko pa din cancel yung trip. Nakaplan na ito. Yun. So, pumunta kami ng doctor. Sinabi ng doctor, pwede niyang i-aspirate. Doon ako nag-idea, anong aspirate? Ayun. Yun pala yung ibig sabihin ng aspirate is, ano yun, yung injection. Yung syringe pala, sisipsipin yung fluid, o yung in case ng abscess, sisipsipin palabas yung pus. So, ginawa yun ng doctor, ang bilis lang, wala lang 5 minutes, sinipsip yung ano. Siyempre, feel mo pa rin yung karayom, no?
Sinipsip lang yung pass out and instant relief. For 1 week, nag-sitz bath na lang ako. Tuloy pa rin yung trip sa yung trip sa Europe. Pero, nung time na yun is, back up na lang ako ng madaming vitamins and minerals. Nagbaon ako at bumili na rin ng mga tawag nito. Ayun, vitamins and minerals, nag-iwas stress. Syempre, hindi naman ako na-stress doon kasi sobrang saya, na-enjoy ang tour. Yan. So, after nun, bumalik, umatake. Hanggang ngayon, umatake. Okay, fast forward na tayo sa present. Okay, umatake siya ngayon. Pabalik-balik na siya, parang months lang ata ang pagitan. Wait lang, kasi medyo masilaw ng akin. So, months lang ang pagitan ng, tawag nito, ng pagre-recur niya. Sa recurring na yon, ang mga ginagawa ko lang ay sitz bath. Pumupunta ng doctor to aspirate, aspirate again, aspirate. So, kawawa na yung aking pempem dahil puro natusok ng syringe, pass out. May times naman na pumuputok lang siya ng kusa, pero grabe ang suffering pa din. Sa mga naka-experience ng labor, ang sabi nila, yung labor masakit. Masakit talaga yung labor. Pero maganda yung hinihintay mo, may excitement. Naghihintay ka ng baby. Pero ito naman sa Bartholin cyst, yung sakit niya, para ka talagang sinusugatan. O para kang, para kang hinihiwa na walang anesthesia. Parang lagi lang may nakadrag sa balat mo. Sa area na yon, lagi may nakadrag na sakit. Hindi mo alam kung kailan matatapos. Thankful ka kung may pain reliever na kaya yung pain. Pero pag minalas, ay wala. Okay? So, in times na atake siya, pupunta ako ng doctor, magpapareseta ako ng antibiotics. Pag nakaya ng antibiotics at saka ng sitz bath, yun, sitz bath. Yung ginagawa ko sa sitz bath, kung may access ako sa dahon ng bayabas, pinapakuluan, tapos mix lang ako ng water hanggang sa kaya ko na yung temperature, tapos uupuan siya. Instant relief yun, mawawala ang pain. Tapos, yun na, minessage ko sa Dr. Farah. Ang sabi ni Dr. Farah, seaweeds daw. So, kumakain ako ng seaweeds. Tapos, back up din ako ng mga turmeric. Ayan, turmeric. So, this week, this month was the worst. Sobrang tagal niya. Umabot ng 3 weeks. First 2 weeks, bearable pa yung pain. Alam ko may sakit doon, pero kaya ko pang mag-work. Kaya ko pang mag-drive. Kaya ko pang magtrabaho. Kaya ko pang mag-workout. Ayun. Pero, yung ito lang na week na to, ang sobrang sakit na siya. So, pumunta ulit ako sa doctor para magpa-aspirate. Ayun lang. Na-aspirate na naman siya. So, pagdating dito sa bahay, balik sa normal na gawi, sitz bath ulit. Alam mo yon. Tapos sabi ko na tanggalin na lang yung gland kasi dalawang gland yon, left at saka right. Yung left lang naman ang may cyst sa akin. Pag tinanggal yon, may libido pa naman na isi-secrete si right. So okay lang. At saka hindi naman boring yung magiging sex life mo kasi marami naman ding lubricants na mabibili. So, yun lang yung magandang option, mag-add advantage doon. Yun lang sa akin kasi umatake siya ngayon, time ng COVID, mahirap magpa-admit sa hospital. Yun sana yung sabi ng OB ko na gusto niyang makita yung cyst kung namamaga. Kasi doon siya makapag-decide kung tatanggalin niya na or hindi. Kung gusto niya makita yung scope o yung surrounding ng infected area. Yun lang, si Doc ay next week pa ang kanyang duty sa hospital. So, sabi ko, hindi ko na kayang hintayin, hindi ko na matiis. Nagpa-aspirate na lang ako nung Wednesday. So, ngayon, na ako. Medyo may problema lang kaunti yung wala nang pain pag umupo. Nakakapag-maneho na ulit ako. Nakakapaglakad na slowly pero hindi pa nakakapag-workout. Yung problema lang kasi yung labia minora, yun lang medyo pa siya, tawag nito, pangit.
swelling pa siya. So, kailangan ko pa ng time na healing na mapagaling siya. Constant sitz bath lang din ginagawa sa bahay, 3 to 5 times a day. Sipagan lang talaga. Yun lang, kung ayaw ko talaga siyang pabalik-balik. Ang last na plano kong gawin ay patatanggalan lang talaga yung gland. Yun lang, sana matimingan na pag namaga siya ulit, sana wag na. Yun lang, pag kailangan namamaga siya bago makita ni Doc, at saka sana tumiming, pag namaga siya, ayan, dyan si Doc ulit. Kasi ayaw ko nang bumalik ng Thailand na andito pa din siya. Kasi, yun nga ang masaklap kay Bartholin cyst. Hindi siya masakit. Yung cyst alone, hindi masakit. Pag na-infect siya from stress, ang dami-dami stressors. Na dahil sa stress or sobrang pagod, ayun daw, minsan yung pagpupuyat, nagko-cost din daw yun. Kasi wala pa studies talaga. Yung ang dami-dami ng research namin na ginawa sa group namin, na sana ano naman yung hindi pareho na ibang sakit, or nung for example allergy, iwasan mo nga itong pagkain, iwasan mo nga itong ganyan para hindi sumakit ang ano mo, iwasan mo yung nga ito para hindi ka magka-allergy, para sana ganun. Pero sa Bartholin cyst abscess, walang ganun. Pwede kang pagising mo bukas, andyan na siya, may pain na maliit doon, ay alam mo na yung this is it, ito na yun, bumisita ulit siya. So, ilalabas mo na naman yung mga paraphernalias mo, yung mga pang-sitz bath mo, yung kaba mo, ganyan na naman. Kasi alam mo na yung pain. Kaya, nag-decide ako na mag-self-employed na lang. Kasi nung employed pa ako, lagi akong absent pag nag-a-atake siya. And it takes days, 5 days to 1 week. So, I'm so lucky na employer-free na. So, anytime nakakapag-absent na ako, anytime na gusto ko, nakaka-uwi ako ng bahay at nakaka-sit bath. Ayun. Wala akong posisyon na maganda. Wait lang, medyo masakit pa siya. Ayan. So, yung sitz bath, yung BC, Bartholin cyst, kahit na anong edad, pwede kang tawag nito, pwede kang malasin. Yung pinaka-youngest na nabasa ko is 9 years old siya. May iba din na minalas, left and right meron. May iba din na during pregnancy, nagkakameron. Nag-aatake yung abscess. May iba din na tawag nito, may iba din na virgin. Yun. Walang sexually inactive. Ayun. May nagkakaroon sila ng cyst, Bartholin cyst, and later on, nagkaka-abscess, na i-infect siya. Again, sa mga baguhan or yung nakakaranas, newbies, ang pangit ng term, yung sa mga, ayun lang, kaka-experience na talaga. Ayun, don't be shy. We have support groups. We have, madami tayong mga kababaihan. Sa Pilipinas, madami, sobra. May support group tayo. And then, madami na ngayong mga vlogs. Madami ng mga counting research. Madami nang pwede ning gawing home remedies. Pero, it doesn't mean na yung remedy ni Girl A ay pag sinubukan mo, magiging swak sa'yo. So, kailangan pa din natin pag-aralan kung ano yung magiging swak sa atin. Pag sumali po tayo sa group ng yung international group, Bartholin Cyst Support Women Group, meron dito. Wait lang. Ayan, meron tayong Bartholin's Gland Cyst Support for Women. Ayan siya.
Women Helping Women. Ayan. Meron tayo dyan 6,151 members from all over the world na may experience na nakakaranas ng tawag nito ng Bartholin cyst abscess. Ayan. Ayan yung mga sinasabi, please help, please help. Ganyan, please advise what to do. And ito, this is my first Bartholin cyst and it is so painful. I've been doing cyst baths because I have no insurance. Ayan, kasi kailangan tawag nito, kailangan sa kanila may insurance bago sila makapag-marsupialize. Ito din iba. After weeks, after weeks of sitz baths and different things, I decided to put some apple cider vinegar, witch hazel, and tea tree oil onto a pan and sleep with it on last night. Woke up this morning, ayun, nag-burst yung kanyang Bartholin cyst abscess. Eto ding isa, I just have my first abscess, seriously uncomfortable. Hi, my BC is abscessed. I am enduring the awful pain and crying for about 8 to 9 days now. Ayan, may mga exams pa yung iba. Nakakaloka siya kasi yung iba nagpa-marsupialize pero pabalik-balik. Yung isa lang talaga makakatulong dito, tanggalin yung gland. Ayun. Bloody kasi yung operation, nakakatakot din. Kasi ang dami-daming nerves down there. Yun lang, nakakatakot ang operation. Yun na sana, kung may paraan sana kami na paano siya hindi ma-infect. Or may kailangan ba kaming kainin? Kasi kung cyst lang naman siya, hindi naman siya masakit. Pag na-infect na siya masakit, so anong kailangan namin gawin? Kasi pag antibiotics, hindi naman basta-basta nawawala. May iba naman, pag inom mo ng antibiotics, ilang days, medyo nagsasubside na yung swelling niya, nababawi lang. Pero may iba talaga na hintayin mo talaga na mag-rupture or ipa-aspirate mo para mawala na yung sakit. Dito may mga catheter pa na mga sinasabi. Can people usually see their stitches from their marsupialization? I have a BC that turns into abscess. It's big and quite painful. I had this for almost a week now and I'm taking antibiotics. Unfortunately, I also have my first day menstrual period. Ayun. So, yun, puro painful ang mababasa mo dito. It's all painful. So, ayun lang, yung advice ko, sa mga kababaihan out there, wag kayong mahiya, wag na tayong mahiya. I'm exposing myself now. Pwede niyo akong kausapin, you can message me anytime. It feels good na may nakakausap tayo sa pain na walang ibang makakaintindi, kundi yung kapwa mo lang din na nagsasuffer. So, I'm here, willing pong makinig kung gusto niyo ng kausap. Take it easy. Okay? You're not alone. We can fight this together. Okay? Yung ako nagpaplano na ako mapa-opera talaga, patatanggal ko na yung gland. Hopefully lang magiging successful yung operation. Kasi ang pagkakaalam ko dati, hindi siya pwedeng operahan kasi maliit yung cyst.
So, be brave. I know na sobrang sakit niyan. Madami tayo. Let me know. I'll attach my Facebook account. Ayan, pwede kayong mag-PM. Isasali ko kayo sa support group natin, pwede kayong magtanong. And then again, wag niyo pong ikahiya kasi binatas lang tayo. Minsan iniisip ko, ba't hindi na lang sa mga pokpok na punta? Pero yun lang, ganun talaga ang life. Just have to be brave. Ang dami-dami pang things na kailangan maging thankful tayo. Yun, laban lang. So, yun lang for tonight. Prayers. Ayan. Let's just be grateful for the little things. Hindi naman siya masakit. It hurts. Pero, madami pang ibang tao na ibang level ng pain naman ang ipinaglalaban nila. So, good luck and be brave. That's all. Bye-bye.